Tito, makikita ko yan sa dulo ng ilong mo. Mukhang mawawala sa iyo ang lahat dahil sa taong pinagkakatiwalaan mo. Tok, tok, tok. Nagpatunog ang matulis na tunog ng sapatos na gawa sa balat at dali-dali namang nagbigay daan ng mga tao sa magkabilang panig. Isang daanan ang nabuo na tila ba nahati ang dagat. Si Richard Ashford, chairman ng Ashford Pharma. Isang lalaking kayang magpabago sa presyo ng mga stock sa buong mundo sa isang salita lang niya. Sa kanyang harapan, may isang 7 taong gulang na batang babae ang humarang, bitbit ang isang baon na nakabalot sa tela. Siya ang batang babae na nagdala ng tanghalian para sa kanyang ama, na nagtatrabaho bilang janitor sa gusaling iyon. Tito, may traidor sa tabi mo. Kung pipirmahan mo yan ngayon, tuluyan nang mawawala ang buong kumpanya mo. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang buong lobby. Ang ama ng bata ay nanginig ng husto na halos bumagsak sa kanyang mga tuhod. Tiningnan ni Chairman Richard Ashford ang bata mula sa itaas at nagsalita. Magtataya tayo sa isang kawili-wiling pustahan. Kung tama ang sinasabi mo, bibigyan kita ng 40 milyong piso, verpon milyong, PHP. Ngunit kung mali ka, matatapos ang buhay ng iyong ama. Ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ng batang babae. Ano kaya ang nakita ng batang ito? At anong kapalaran kaya ang idudulot ng tila mapangahas na salitang ito? Bago magsimula ang kwento, kung maaari ninyong pindutin ang subscribe button, siguradong magiging maganda ang inyong araw ngayon. 9:00 ng umaga. Sa kusina ng isang lumang housing project sa isang masikip na bahagi ng Maynila, nakatayo ang 25 taong gulang na si Kuya Dante. Sanay na sanay ang mga kamay ni Kuya Dante, hindi man magarbo, ngunit isa-isang nabubuo ang mga baon na puno ng pagmamahal. Mula nang pumanaw ang kanilang ina noong 3 taong gulang pa lamang si Hana, kinailangan ni Kuya Dante na maging ina at kuya para sa kanyang kapatid na si Hana. Si Mang Roberto, ang kanilang ama, ay isang janitor na nagtatrabaho sa gusali na may iba't ibang shift, kaya't natural lamang na si Kuya Dante ang gumagawa ng mga gawaing bahay at nag-aalaga sa kanyang kapatid. Habang maingat na inilalagay ni Kuya Dante ang baon sa tela, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat si Kuya Dante at dali-dali niyang sinagot ang tawag. Opo, ngayon na po? Sumakit po pala ang likod ni Kuya Benjo? Ito ay isang tawag mula sa kanyang trabaho sa paglilipat ng gamit, humihingi ng kapalit. Para kay Kuya Dante, ito ay isang pagkakataong hindi niya maaaring palampasin. Kung kumita siya ngayong araw, mababayaran niya ang singil sa gas at kuryente ngayong buwan. Ngunit may isang problema. Sino ang magdadala ng baon sa kanyang ama? Nag-isip sandali si Kuya Dante. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang bunsong kapatid na si Hana na natutulog sa katabing silid. Ayaw niya sanang magpa-deliver ng baon ng isang 7 taong gulang na bata sa Bonifacio Global City, BGC. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Hana, marahang ginising ni Kuya Dante ang kanyang kapatid. Nakapikit pa rin si Hana, kinukusot ang kanyang mga mata habang tinaas ang kanyang mukha, tila naliligaw sa pagitan ng mundo ng panaginip at realidad. Kuya, ano po? Hana, biglaan kasing may importanteng lakad si Kuya. Magpapalit ka pa lang ng shift si tatay mamayang gabi, kaya kailangan niyang makakain sa tanghali. Kaya mo bang maghatid ng baon at umuwi? Marahang tumango si Hana, pilit niyang dinilat ang kanyang mga matang antok pa at sumagot, Opo Kuya, huwag kang mag-alala. Ako na po ang maghahatid. Bilang tugon, hinaplos ni Kuya Dante ang ulo ng kanyang kapatid at nagpasalamat. Pagkatapos, dali-dali siyang nagpalit ng kanyang damit pang trabaho at umalis ng bahay. Naiwan mag-isa, naghilamos si Hana at nagpalit ng damit. Mahigpit niyang niyakap ang baon na ibinalot ni Kuya sa tela at lumabas ng bahay. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa mga hakbang ni Hana. 2 beses siyang nagpalit ng tren at naglakad sa hindi pamilyar na kalsada ng BGC ng higit sa 1 oras. Sa wakas, isang malaking gusali na yari sa salamin ang lumitaw sa harapan ni Hana, ang Ashford Pharma Philippines. Nagmistulang nagpapamalas ng kapangyarihan ang naglalakihang gusali na tila higanteng nakatayo at nakatingin sa kanya. Ngunit kalmado ang mukha ni Hana habang pumasok sa lobby ng gusali. Ang kanyang malinaw na mga mata ay puno ng pagkausyoso sa halip na takot. Ang lobby ay isang espasyo na tila kastilyo sa pelikula.
na may marmol na sahig at nagliliwanag na chandelier. Habang palingalinga si Hana at hinahanap ang kanyang ama, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa entrada. "Ha? Hana?" Dali-daling lumapit ang kanyang ama, si Mang Roberto, na nakasuot ng uniforme ng janitor na may gulat na ekspresyon sa mukha. Kita sa kanyang mukha ang pagod, ngunit ang kanyang tingin sa kanyang anak ay puno ng pagmamahal. "Paano ka napadpad dito? Nasaan si Kuya Dante?" Biglaan pong umalis si Kuya para magtrabaho. "Kaya ako na po ang dumating, tatay." Iniabot ni Hana ang balot ng baon sa kanyang ama at ngumiti. Sa sandaling iyon, bahagyang lumambot ang mga mata ni Mang Roberto. "Ang galing ng aking Hana. Wala ka bang natamaan?" Mahigpit na hinawakan ni Mang Roberto ang kamay ng kanyang anak at nagtanong. Ngumiti si Hana at umiling. Tamang-tama sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng pagkakagulo sa buong lobby. Tok tok tok. Umalingaw-ngaw ang matulis na tunog ng sapatos na gawa sa balat sa sahig ng lobby. Dali-daling lumayo ang mga tao sa magkabilang panig, gumawa ng daan. Isang landas ang nabuo na tila ba nahati ang dagat. Mula sa dulo ng landas, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumakad. Ang matandang lalaki, na maayos na nakasuklay ang puting buhok paatras, ay nakasuot ng three-piece suit na may gintong cufflinks na may family crest. Ang malalim na kerot sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng bigat ng mga taon. Pinalibutan siya ng 12 ng mga kasamahan at reporter, tila mga satellite na umiikot sa isang planeta. Si Richard Ashford, chairman ng Ashford Pharma. Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng parmasyutiko sa mundo. Ang balita pa lamang ng kanyang pagdating sa Pilipinas ay nagdulot na ng pagkabahala sa stock market. Sa tabi mismo ni Richard, may isang Pilipino na nakakapit sa kanya, patuloy na yumuyuko. Si Ginoong Ramirez, ang executive director na nagsilbi kay Richard sa loob ng 20 taon sa London headquarters. Siya ay palaging sumasagot, "Opo, chairman, siyempre po, chairman," na may pilit na ngiti sa bawat salita ni Richard. Dali-daling itinulak ni Mang Roberto si Hana sa sulok ng lobby. "Hana, manatili ka lang dito. Napaka-impluensyal na tao niya, kaya huwag kang mag-iingay." Nanginginig ang boses ni Mang Roberto, ngunit tila hindi niya naririnig ang sinasabi ng kanyang ama. Ang kanyang malinaw na mga mata ay nakatitig ng husto sa mukha ni Chairman Richard. Bahagyang nagbago ang tingin ni Hana. Ang kanyang dating masaya at inosenteng mga mata ay naglaho at napalitan ng malalim na tingin na tila may binabasa. Nang dumaan ang pangkat ni Richard sa harapan ni Mang Roberto, tamang-tama sa sandaling iyon, "Tito." Ang malinaw na boses ng bata ay pumutol sa katahimikan ng lobby. Lahat ng galaw ay huminto. Agad na namutla ang mukha ni Mang Roberto. "Maraming magnanakaw sa paligid mo." Walang anumang pag-aalinlangan sa boses ni Hana. Sa tono na kalmado at puno ng kumpiyansa, "Hindi mo aakalaing isa lamang itong 7 taong gulang na bata. May traidor sa tabi mo. Bakit mo siya kasama?" Nagyelo ang buong lobby na tila yelo. Bahagyang kumibo ang kilay ni Richard Ashford. Dahan-dahang bumaba ang kanyang malamig na tingin at tumigil sa mukha ni Hana. Namutla ang mukha ni Mang Roberto at yumuko ng malalim. "Patawarin po ninyo, Chairman. Bata pa po ang anak ko at wala pa siyang nalalaman." Ngunit marahang inalis ni Hana ang kamay ng kanyang ama at tiningnan si Richard ng diretso. Humalakhak si Richard. "Dalagita, traidor, sabi mo? Ang mga nasa paligid ko ay pawang mga nagsipagtapos ng Oxford at Cambridge. Ano ba ang nalalaman mo?" Hindi umatras si Hana. "Tito, nakikita mo ba ang dulo ng ilong mo? Baluktot at mapula, hindi ba? Ibig sabihin niyan, ipinagkanulo ka ng taong pinagkakatiwalaan mo at mauubos ang lahat ng iyong yaman." Lahat ng nasa lobby ay kinabahan. "May pipirmahan kang malaking kontrata ngayon, hindi ba? Huwag mong gawin yan. Kung gagawin mo yan, mapupunta sa iba ang kumpanya mo." Nagliwanag ng matalim ang mga mata ni Richard at lumabas ang isang malamig na tawa. "Sa ika, 21 siglo, tinatakot mo ako sa ganyang pamahiin." Humakbang pasulong si Richard. Ang kanyang anino ay tuluyang tumakip sa maliit na katawan ni Hana. "Sige, Dalagita, magtataya ako. Kung tama ang sinasabi mo at ang kontrata ngayon ay isang pagkakamali at talagang may traidor sa aking paligid, bibigyan kita ng 40 milyong piso."
Nagulat ang mga tao sa paligid sa laki ng halaga. Ngunit mas nakakagulat ang sumunod na sinabi ni Richard. Ngunit kung mali ka, makukulong ang iyong ama sa kasong pandaraya. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Mang Roberto. Ngunit si Hana ay nakatitig pa rin kay Richard nang walang pag-aalinlangan. Hindi lumingon si Richard at nagtungo sa pribadong elevator. Dali-daling sumunod si Ginoong Ramirez. Nang mawala ang pangkat ni Richard, umalingaw-ngaw sa lobby ang boses ni Presidente Soriano ng Philippine subsidiary. Paano mo nagawang pahintulutan ang isang janitor na may ganitong kabalbalan na ipakita ang pamahiin ng kanyang anak sa harap ng chairman? Mabilis na lumapit ang presidente at inabot ang kamay niya na tila hahawakan ang kwelyo ni Mang Roberto. Yumuko ng 90 degree si Mang Roberto at paulit-ulit na yumuko. Patawarin po ninyo, Presidente Soriano. Ang anak ko po ay katulad ng yumaong ina niya, bahagya po siyang nakakabasa ng mukha ng tao. Hindi po siya nangungupit. Pakiusap po, isang beses lang po, palampasin ninyo po kami. Ngunit kinindatan ng presidente ang pinuno ng security team. Palabasin ninyo agad ang mga taong ito. Marahas na hinawakan ng pinuno ng security ang braso ni Mang Roberto. Habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak, hinila si Mang Roberto palabas ng lobby. Nang sumara ang salaming pinto, ang marilag na lobby na 6 na taon niyang pinrotektahan ay tila ibang mundo. Ilang sandali pagkatapos, lumabas ang manager ng Department of Administration. Mang Roberto, utos ni Presidente Soriano, ikaw ay tanggal na sa trabaho. Ang tunog ng ID card na nahulog ay tila dumurog sa dibdib ni Mang Roberto. Hindi mo na kailangan pumasok simula bukas. Ilalagay na lamang namin sa iyong account ang separation pay. Bumagsak si Mang Roberto sa kinatatayuan niya. Ang 6 na taon na walang humpay na pagprotekta sa gusaling ito, ulan man o snow, ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng ilang minuto. Tatay, patawarin po ninyo. Lumuhod si Hana sa tabi ng kanyang ama at mahigpit na hinawakan ang malaki at magaspang na kamay nito gamit ang kanyang maliliit na kamay. Pero tatay, totoo po talaga ang nakita ko. Maraming masamang bagay sa mukha ng matandang lalaking iyon. Hindi po ako nagsisinungaling. Tiningnan ni Mang Roberto ang malinaw na mga mata ng kanyang anak. Walang bahid ng kasinungalingan. Hindi pa rin alam ni Mang Roberto kung ang kapangyarihan na namana ng kanyang anak sa yumaong asawa ay isang pagpapala o isang sumpa. Mahigpit na niyakap ni Mang Roberto ang kanyang anak. Sa gitna ng naglalakihang gusali sa BGC, nanatiling nakayakap ang mag-ama ng matagal. Kasabay nito, si Richard, na nasa pribadong elevator, ay nasa isang kakaibang katahimikan. Nauna si Ginoong Ramirez na magsalita. Chairman, wag po ninyong pansinin ang nangyari kanina. Minsan po, may mga Pilipino na ganyan po talaga, ginagamit ang pamahiin para makakuha ng pera. Pamahiin? Sa ika-21 siglo, inilabas pa niya ang ganyang pamahiin sa negosyo. Ang boses ni Richard ay tulad ng dati, malamig at matigas. Ngunit ang kanyang kanang kamay ay walang malay na hinaplos ang dulo ng kanyang ilong. Nang makarating sa opisina ng chairman sa pinakamataas na palapag, inilatag ni Richard ang mga dokumento sa kanyang desk. Ito ang acquisition agreement na kailangan niyang pirmahan ngayong hapon. Kung matutuloy ang kontratang ito, ganap nang makukuha ng Ashford Pharma ang merkado sa Asya. Ito ay isang transaksyon na nagkakahalaga ng trilyong piso. Kinuha ni Richard ang fountain pen, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Huwag mong gagawin yan. Ang boses ng batang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Malakas na umiling si Richard at nagtungo sa paliguan. Nang maghilamos siya ng malamig na tubig at tinaas ang kanyang mukha, may nakita siyang kakaiba sa dulo ng kanyang ilong sa salamin. Isang mapulang tila tagihawat, sigurado siyang wala iyon nang magahit siya. Mapula ang dulo ng ilong ko. Hindi maialis ni Richard ang kanyang mga mata sa salamin. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagkataon lang. Ito ay purong nagkataon lamang. Ngunit sa kanyang mga mata, dahan-dahang kumalat ang hindi maitagong pagkabahala. Noong hapon ding iyon, ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay puno ng ningning. Nagniningning ang mga chandelier na yari sa kristal at puno ang mga upuan ng mga chairman ng nangungunang korporasyon sa bansa, mga maimpluwensyang tao sa politika at mga reporter na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo.
ang merger and acquisition agreement sa pagitan ng Ashford Pharma at isang malaking kumpanya ng parmasyutiko sa Pilipinas. Ito ay isang transaksyon na nagkakahalaga ng trilyong piso at isang malaking deal na lilitaw sa mga headline ng balita sa ekonomiya sa buong mundo. Binuksan ni Richard ang huling pahina ng dokumento. Sa sandaling idikit niya ang panulat sa bahagi ng pirma, nagsimulang lumayo ang lahat ng tunog sa ballroom. Sa katahimikan na iyon, isang boses lamang ang malinaw na umalingaw-ngaw. "Huwag mong pirmahan yan." Walang malay na hinawakan ni Richard ang dulo ng kanyang ilong. Mainit. "Chairman, naghihintay na po ang lahat para sa inyong pirma." Mahinang pakiusap ni Ginoong Ramirez. May pagkabahala sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Richard ang panulat. "Teka, ipapahold muna ito." Nagyelo ang ballroom. Daan-daang tingin ang sabay-sabay na tumuon kay Richard. "Ano?" Tumayo mula sa kanyang upuan ang kinatawan ng kabilang partido. Nagkagulo ang mga executive at kumalat ang flash ng mga kamera. Agad na naging magulo ang ballroom. Namutla ang mukha ni Ginoong Ramirez at hinawakan ang braso ni Richard. "Chairman, pinapanood po tayo ng media sa buong mundo. Pakiusap, manatili po kayong kalmado." Ngunit hindi natinag si Richard. Walang pirmahan ngayong araw. Muling suriin ang lahat ng dokumento mula sa simula. Lahat ng impormasyon, lahat ng numero, huwag magpapalampas ng kahit isang sandali. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, tahimik na lumabas si Richard sa ballroom. Bumuntong hininga si Richard at umupo sa kanyang upuan sa opisina. Tamang-tama sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya. "Chairman, may breaking news po ngayon lang." Sa sandaling makita niya ang screen ng tablet na iniabot ng sekretarya, halos huminto ang puso ni Richard. Nabulgar ng prosekusyon ang katotohanan na iniba ng kasosyong kumpanya na sana'y magiging kasama nila sa merger ang kontrata upang itago ang maling accounting. Napag-alaman na ang aktwal na utang ay higit sa 10 beses ng isinapubliko. Kung natapos ang merger agreement ngayong araw, ang bumibili ay malulugmok sa trilyong piso ng nakatagong utang. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Kung pinirmahan niya ang dokumentong iyon, marahil ay gumuho na ang Ashford Pharma sa isang gabi. At ang pumigil doon ay isang salita lamang mula sa isang maliit na 7 taong gulang na batang babae. Kinuha ni Richard ang kanyang compact mirror at tiningnan ang pulang tuldok sa dulo ng kanyang ilong at doon niya napagtanto. Ang mga salita ng batang iyon ay hindi pamahiin o pandaraya. Kung ganoon, sinabi niya na may traitor sa tabi ko. Nabunyag na ang pagmamanipula ng kasosyong kumpanya sa accounting, ngunit sinabi ng batang iyon na may traitor sa tabi ko. Baka may iba pang totoong traitor. Tinawag ni Richard ang kanyang sekretarya. Yung bata kaninang umaga, yung anak ng janitor na tinanggal sa trabaho. Dalhin mo agad siya sa akin, sa anumang paraan. Ngunit bago pa matagpuan ni Richard ang bata, nagsimula ng lamunin siya ng mundo. Noong gabing iyon, kumalat ang chismis sa isang anonymous online forum tungkol sa chairman na binaliwala ang kontrata dahil sa isang salita lamang ng face reading ng isang 7 taong gulang na bata. Bumubula na ba siya? Demensya na yan. Hindi binanggit ni Richard ang salitang face reading. May isang taong sadyang nagpakalat ng chismis na ito. Ang mga headline ng balita kinabukasan ay mas nakakagulat. Ashford Pharma Chairman, pinaghihinala ang gumagamit ng okultismo sa pamamahala. Richard Ashford, binaliwala ang trilyong pisong kontrata matapos tingnan ang mukha ng isang 7 taong gulang na babae. Bumagsak ang presyo ng stock. Nagpatawag ng emergency meeting ang Board of Directors ng London headquarters. "Richard, pakipaliwanag mo sa amin, totoo ba na binaliwala mo ang trilyong pisong kontrata dahil sa isang salita lamang ng bata?" Binuksan ni Richard ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bilang resulta, tama ang kanyang desisyon, ngunit kung tatanungin siya kung bakit, wala siyang masagot. Isang dokumento mula sa Board of Directors ang inilagay sa desk ni Richard. Application for suspension from chairman's duties. Nakaharap siya sa sitwasyon na matanggal sa kumpanyang pinaghirapan niyang itayo sa buong buhay niya. Napagtanto ni Richard, ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang sarili ay patunayan na ang batang iyon ay hindi lamang isang simpleng manghuhula. Dumaan ang taxi sa mga abalang kalsada ng BGC
at unti-unting nagtungo sa isang liblib na bahagi ng Maynila. Ang mga salaming gusali ay napalitan ng mga lumang gusali, ang malalawak na kalsada ay napalitan ng masisikip na eskinita. Sa wakas, tumigil ang taxi sa pasukan ng isang housing project sa isang masikip na bahagi ng Maynila. Dahan-dahang nagsimulang umakyat si Richard sa hagdan. Ilang baitang pa lang, hinahabol na siya ng kanyang hininga. Sa 78 taon ng kanyang buhay, hindi pa siya umakyat sa ganoong kasikip na hagdan. Nang makarating siya sa ika-4 na palapag, habol ang kanyang hininga, may 2 tao ang kumakain sa harap ng isang maliit na foldable table na nakalagay sa isang sulok ng madilim na pasilyo. Sina Mang Roberto at Hana. Isang mangkok ng mainit na kanin, kaunting piniritong isda, at isang simpleng gulay. Iyon lang ang lahat, ngunit masarap na kumakain si Hana sa harap ng simpleng hapagkainan. Sa sandaling makita ni Mang Roberto ang mukha ni Richard, nahulog ang kanyang kubyertos. "Chairman, kami po ang may kasalanan, hindi na po kami lalapit pa sa inyo." Dali-daling umatras si Mang Roberto. Ngunit tahimik na lumapit si Richard at mahigpit na hinawakan ang magaspang na kamay ni Mang Roberto. "Mang Roberto, patawarin mo ako. Mali ako sa pagtatanggal sa iyo at sa pagbalewala sa mahalagang salita ng batang ito. Pakiusap, tulungan mo ako." Lumuhod si Richard upang pantayan ang taas ng mata ni Hana. "Hana, dahil sa sinabi mo at hindi ko pinirmahan ang kontratang iyon, naligtas ang kumpanya ko. Ngunit sinasabi ng mga tao na nabubuwang na ako. Maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado ang mga magnanakaw na nakita mo sa aking mukha?" Kailangan ni Richard na yumuko ng malalim upang makapasok sa makitid na pinto. Napakababa ng kisame. 6 na metro kwadrado lamang ang silid. Mahirap man, ngunit makikita sa lahat ng sulok ang bakas ng maingat na pamumuhay. Kinuha ni Richard mula sa kanyang bulsa ang 10 litrato at inilatag sa lumang mesa. Mga litrato ito ng mga pangunahing executive ng Ashford Pharma Philippines. Itinuro ni Hana ang dulo ng ilong ni Richard. "Nakikita mo ba itong pula dito? Sa pagbabasa ng mukha, tinatawag itong sunog. Ito ay tanda na masusunog ang bahay at mauubos ang lahat ng yaman, ngunit hindi po galing sa labas ang apoy. Ang pinakamahalaga at pinagkakatiwalaan mong tao ang palihim na naglagay ng langis at nagsindi ng apoy sa loob ng silid." Nagsimulang tingnan ni Hana ang bawat litrato. Hindi po itong taong ito. Napakababaw ng kanyang mga mata. Hindi po siya kayang gumawa ng malalaking bagay. Hindi rin po itong taong ito. Maliit ang kanyang ilong, ganid sa pera, ngunit walang lakas ng loob. Dumulas ang maliit na daliri sa ibabaw ng mga litrato. At huminto ito sa ika-9 na litrato. Ito po ang taong iyon. Halos huminto ang puso ni Richard. Si Ginoong Ramirez, ang taong nagsilbi sa kanya ng higit sa 20 taon, tila anino, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat sa mundo. Hindi maaari. Si Ginoong Ramirez ay parang pamilya ko na. Ngunit walang takot na sinabi ni Hana, "Tito, tingnan mo ang tainga ng taong ito. Ang tainga niya ay nakakapit ng mahigpit sa likod, hindi ba? Ang ganyang tainga ay tinatawag na baliktad." Sinasabi na ipinagkanulo ang kanyang amo at sinaksak sa likod. Pagkatapos, tingnan mo ang kanyang labi, napakanipis na parang kutsilyo, hindi ba? Ang taong may ganyang manipis na labi ay may ganid na naipon na parang lason, ngunit hindi niya ito ipinapakita sa labas. Nanginginig ang mga kamay ni Richard. Bigla niyang naalala ang mga pangyayari kamakailan. Si Ginoong Ramirez na nagmamadali sa kanya na pumirma sa kasunduan noong gabi. Ang kanyang namutlang mukha nang ipagpaliban ang kontrata at ang pagkalat ng tsismis tungkol sa occult management ay agad pagkatapos ng seremonya ng pagpirma. Niyakap ni Richard ang kanyang dibdib at huminga ng masakit. Pagkatapos, isang maliit at mainit na kamay ang marahang humawak sa malamig na kamay ni Richard. Si Hana, "Tito, huwag kang malungkot. Kung magsasalita ka ngayon, makakatakas ang magnanakaw. Mawawala rin ang lahat ng ebidensya. Kailangan mong magkunwari na tulog, magkunwari na walang alam, magkunwari na walang napapansin." Sa ganoong paraan, sa sandaling subukang lumabas ng magnanakaw bitbit ang balot ng baon sa pinto, sa sandaling iyon ay doon mo siya huhulihin. Tiningnan ni Richard ang mukha ni Hana ng napakahigpit na tila mabubutas niya ito.
Dahan-dahang humupa ang kalungkutan at napalitan ito ng malamig na galit. Bago tumayo si Richard, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang gintong locket pendant. Sa loob nito ay isang lumang litrato. Isang litrato ni Richard noong bata pa siya at isang babae na magkasamang nakangiti. Hana, ang taong nasa larawang ito. Ang asawa kong pinakamamahal ko. Ano ang nakikita mo sa mukha niya? Matagal na tiningnan ni Hana ang larawan. Ang tita ay may tuwid na ilong, malalim ang mga mata, at isang napakainit na tao, hindi ba? Mayroon siyang malinis na puso na parang perlas. Ngunit dahil sa palaging nasa labas ang asawa niya, nabuhay siya na may malamig na hangin sa kanyang dibdib. Siguro nalulungkot siya. Halos huminto ang hininga ni Richard. Pero, tito, kahit sa huling sandali, hindi po nagtanim ng sama ng loob ang tita sa inyo. May maliit na peklat sa dulo ng panga mo, hindi ba? Tuwing nakikita ng tita ang peklat na iyon, sumasakit daw ang kanyang dibdib. Nag-aalala daw siya kung mabigat ba ang pasanin na iyong dinadala sa buong buhay mo. Hindi na makatiis si Richard. Niyakap niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay at nanginginig ang kanyang mga balikat. Noong araw na pumanaw ang kanyang asawa, hindi siya nakapunta sa ospital dahil sa isang mahalagang pulong. Iyon ang pagkakasala na dala-dala niya sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang batang ito ay nabasa ang lahat ng iyon sa isang litrato lamang. Matagal na umiyak si Richard at nagtanong, Hana, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko po. Sa halip na pagalitan ng masasamang tao, gusto ko pong maging tulad mo, tito, na pinupunasan ang mukha ng mga taong nasasaktan ang puso. Mahigpit na niyakap ni Richard si Hana. Ganun ba? Sana maging ganoong tao ka nga. Tutulungan kita. Kinabukasan, nagpakita si Richard sa Ashford Pharma, Philippines. Ngunit ang kanyang anyo ay tila ibang tao. Nakayuko ang kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata ay blanko at walang tuon. Tila isang matandang lalaki na tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Tinawag ni Richard si Ginoong Ramirez at habang umiinom sila ng tsaa, mahina siyang nagsalita. Pag tumatanda ka, hindi maganda ang pagiging mapagduda. Sa dami ng maaasahang kaibigan na tulad mo sa tabi ko, tila nawawala na ako sa sarili ko. Sa totoo lang, kamakailan ay madalas akong makalimot. Nakakalimutan ko na ang mga inutos ko at kahit tingnan ko ang mga dokumento, hindi ko na makita ang mga letra. Isang hindi maipaliwanag na kislap ang dumaan sa mga mata ni Ginoong Ramirez, bahagyang ngumiti ang sulok ng kanyang bibig. Chairman, napakabigat po ng trabaho ninyo. Dapat po ay magpahinga na kayo ng matagal. Ikaw lang talaga ang maaasahan ko. Matapos umalis si Ginoong Ramirez, kinumpirma ni Richard ang tunog ng pagsasara ng pinto. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang tasa ng tsaa. Ang blanko niyang mga mata kanina ay naglaho at napalitan ng matalas at malamig na tingin. Perpekto ang kanyang pag-arte. Samantala, palihim na tinawag ni Richard si Mang Roberto sa isang hotel dahil ang isang janitor na natanggal sa trabaho ay isang tao na walang pumapansin. Mang Roberto, ikaw ang pinakamatalik na nakakakilala sa bawat sulok ng kumpanyang iyon. Maaari mo bang imbestigahan kung saan pumupunta si Ginoong Ramirez pagkatapos ng trabaho at kung sino ang kanyang kinikita? Ako po, ipagkakatiwala ninyo po sa akin ang ganyang kahalagang bagay? Wala nang iba pang makakagawa niyan kundi ikaw. Simula noong araw na iyon, naging anino si Mang Roberto. Kapag lumabas ang itim na sasakyan ni Ginoong Ramirez mula sa kumpanya, sumasakay si Mang Roberto sa lumang segunda manong kotse na inihanda ni Richard para sa kanya at sinundan siya mula sa malayo. At noong ikalawang gabi, nahuli niya ang isang mahalagang eksena sa likod ng isang mamahaling restaurant sa Makati. Iniaabot ni Ginoong Ramirez ang isang USB sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kausap niya ay isang executive ng kalabang kumpanya, ang Next Gen Bio. Ito ay isang transaksyon upang ibigay ang buong server na naglalaman ng pangunahing teknolohiya ng Philippine subsidiary. Sa 6 na metro kwadrado na silid sa isang masikip na bahagi ng Maynila, kinumpirma ni Richard ang mga litrato. Itinuro ni Hana ang litrato ni Ginoong Ramirez na malaki ang mukha. Nakikita mo ba ang dulo ng kilay ng taong ito? Nanginginig po palagi. Natatakot po siyang mahulog sa hukay na kanyang hinukay, pero hindi niya mapigilan dahil ang kanyang ganid ay bumubulag sa kanyang mga mata, sabi ni Hana.
Pagkatapos po ng 3 araw, Tito. Pagkatapos po ng 3 araw, aabot na po sa tuktok ng ulo mo ang init ng ulo mo. Iyon po ang araw na masasarhan ang lahat ng daan para makatakas. Iyon ang araw kung kailan magaganap ang emergency meeting ng Board of Directors na ipinapatawag ni Richard. Isang araw bago ang meeting ng Board of Directors, inabot ni Richard kay Ginoong Ramirez ang draft ng final approval ng benta. Mukhang wala na akong lakas upang pamunuan ang kumpanyang ito. Ipahayag mo mismo sa meeting ng Board of Directors bukas. Susundin ko ang lahat ng iyong desisyon. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Ginoong Ramirez. Ibig sabihin, personal na ibibigay ng chairman ang kapangyarihan. Maraming salamat po, Chairman. Hinding-hindi po kayo madidismaya. Ngunit sa sandaling yumuko siya, lumabas ang isang ganid at malamig na ngiti sa kanyang labi. Sa wakas, sumapit ang araw na iyon. Sa malaking conference room sa pinakamataas na palapag ng Ashford Pharma Philippines, nakaupo ang mga board of directors sa paligid ng isang malaking bilog na mesa at nakakonekta rin sila sa London headquarters sa pamamagitan ng video conference. Si Richard, na nakaupo sa itaas na bahagi ng mesa, ay nakayuko ang mga balikat at ang kanyang mga mata ay blanco at walang tuon. Kumalat ang bulungan sa mga board of directors. Mabilis na tumayo si Ginoong Ramirez mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tainga, na nakakapit ng mahigpit sa likod, ay tumayo at may isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang manipis na labi. Gaya ng nakikita ninyo, lumala ng husto ang kalusugan ng chairman. Inilipat sa akin ng chairman ang kapangyarihan sa pamamahala. Ngayon, tatapusin na natin ang pagbebenta ng Philippine subsidiary. Ang bumibili ay ang Next Gen Bio. Nagkalat si Ginoong Ramirez ng mga dokumento at akmang pipirmahan na tamang-tama sa sandaling iyon. Hehehe. Isang mahina at pigil na tawa ang umalingaw-ngaw sa conference room. Si Richard, na kanina'y matamlay, ay dahan-dahang nagtaas ng mukha. Ginoong Ramirez. Nagbago ang boses ni Richard, isang mababa, mabigat at mapanganib na boses. Ang galing mo namang magbalot. Dahan-dahang tumayo si Richard mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga balikat na nakayuko ay lumuwag at ang kanyang blanko na mga mata ay nagsimulang maglabas ng matalim na liwanag. Tila siya ay naging ibang tao. Tamang-tama sa sandaling iyon, malakas na bumukas ang pinto ng conference room. Nakatayo doon si Mang Roberto na nakasuot ng maayos na suit at si Hana na nakasuot ng puting blusa at navy blue na palda. Tumalon si Presidente Soriano mula sa kanyang upuan. Bakit nandito ang janitor na iyan? Sila ang mga taong tinawag ko. Umupo kayo. Tumayo si Hana sa harapan ni Ginoong Ramirez at tumingin sa mga board of directors at nagsalita. Nanginginig po ang dulo ng kilay ng matandang lalaking ito. Nakikita po ninyo? Ibig sabihin po, nagsisinungaling siya ngayon. Pagkatapos, nakikita ninyo po ang bagong itim na guhit sa tabi ng kanyang filtrum. Sinasabi na ninanakaw niya ang ari-arian ng iba at sinusubukang tumakas. Ninanakaw po ng matandang lalaking ito ang kumpanya ngayon. Ano ang ginagawa mo? Saan mo kinuha ang batang ito at sisirain ang meeting ng Board of Directors? Galit na sigaw ni Ginoong Ramirez, ngunit itinaas ni Richard ang kanyang kamay at nagbigay ng senyas. Sumindi ang isang malaking screen. Ang eksena kung saan iniaabot ni Ginoong Ramirez ang USB sa likod ng mamahaling restaurant sa Makati ay malinaw na ipinakita. Naglalaman ito ng lahat ng data mula sa server ng Philippine subsidiary, research and development data, customer information, at maging mga hindi pa nailalabas na patent, lahat. Sumunod ang isa pang audio. Ano po ang gagawin ninyo kay Chairman Ashford? Huwag kang mag-alala. Nabubuang na ang matandang iyon. Makikita mo na, tapos na siya, kung makikita mo ang kanyang sarili na sumasayaw sa tugtog ng isang face reader. Nagyelo ang conference room. Mabilis na lumayo si Presidente Soriano kay Ginoong Ramirez at agad na nagbago ng paninindigan. Executive Director Ramirez, hindi ko po akalain na gagawin ninyo yan. Wala po akong kaalam-alam. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Ginoong Ramirez. Malamig na tiningnan ni Richard ang bumagsak na si Ginoong Ramirez at nagsalita. Pinagtawanan mo ang pulang tuldok sa aking ilong. Tinawag mo akong matandang ulyanin. Ngunit ang apoy na iyon ay ngayon ang mismong apoy na susunog sa iyo. Pumasok ang mga pulis at inilagay ang posas.
Inaaresto ka namin sa hinalang paglabas ng corporate secret at pagtataksil. Tiningnan ni Richard ang mga board of directors at idineklara, ang nagligtas sa kumpanya ngayon ay hindi ang aking data o analytical skills, kundi ang batang ito na may kakayahang bumasa ng puso ng tao. Ang janitor na ito na tapat na ginawa ang kanyang trabaho ang nagligtas sa kumpanyang ito ngayon. Simula ngayong araw, ipinopromote ko si Mang Roberto bilang Security Director. Dahan-dahang lumapit si Presidente Soriano. Nawala na ang kanyang nagulantang na mukha kanina at napalitan ng isang ngiti na puno ng pagbubuhat ng bangko. Tunay ngang si Director Roberto. Mula sa simula pa lang, naniniwala na ako sa kanya. Ngumiti si Richard nang makita niya ang kanyang anyo. Presidente Soriano, hindi ka talaga nagbabago. Itinuro ni Hana ang dulo ng ilong ni Richard at ngumiti. Tito, nawala na po ang pula sa dulo ng ilong mo. Ang araw po ay napakaliwanag na sumisikat sa mukha mo. Mahigpit na niyakap ni Richard si Hana. Matapos ang lahat ng pangyayari, bumalik si Richard sa kanyang opisina nang mag-isa. Nakatayo siya sa bintana, tinitingnan ang paglubog ng araw sa Maynila at inaalala ang mga pangyayari 20 taon na ang nakalipas. Ang araw na personal niyang nakita ang bata-bata pang si Ginoong Ramirez at kinuha siya sa kanyang tabi. Ang pagtataksil ng lalaking itinuring niya na parang anak niya. Mas malaki ang kawalan kaysa sa galit, dumating ang presidente at yumuko ng paulit-ulit. Simula ngayon, ang chairman lang po ang titingnan ko at magiging tapat ako. Malamig na pinutol ni Richard ang kanyang mga salita. Presidente Soriano, sumipsip ka kay Ginoong Ramirez. Tapos sa akin, at kung may iba pang lumabas, sisipsip ka na naman doon. Mula ngayon, matuto ka kay Director Roberto ng maayos. Ang ibig sabihin ng pagprotekta sa tao, hindi mo iyon nalalaman. Hindi nakasagot si Presidente Soriano at umatras. Kinuha ni Richard mula sa kanyang bulsa ang gintong locket pendant. Nagawa ko dahil sa isang batang nagngangalang Hana. Siguro ikaw ang nagpadala sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, formal na inihayag ni Richard sa Board of Directors. May ipinangako ako sa batang iyon. Nabibigyan ko siya ng 40 milyong piso, 10,000 PHP. Si Richard Ashford ay hindi isang taong hindi tumutupad sa pangako. Ngayong araw, idineklara ko ang pagtatatag ng Hanasaki Education Foundation. Magbibigay ako ng 40 milyong piso at nangangako ako na magiging matatag na suporta upang ang batang ito ay maging isang liwanag na magpapailaw sa kinabukasan. Hindi napigilan ni Mang Roberto ang kanyang mga luha. Yumuko rin si Hana. Salamat po, Tito. Ako ang dapat magpasalamat, Hana. Bago lumabas ng gusali, biglang nagtanong si Richard kay Hana. Nakita mo ang mga traidor at ang kinabukasan sa aking mukha. Paano naman ang sarili mong kinabukasan? Nag-isip sandali si Hana. Pagkatapos ay lumapit kay Richard at marahang bumulong sa kanyang tainga. Lumaki ang mga mata ni Richard at pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na tawa. Ha ha ha, totoo ba yan? Napakagandang balita niyan. Nagtatakang tumingin si Mang Roberto. Hana, ano ang sinabi mo? Secret po, mapaglarong sabi ni Hana. Oo nga, gawin nating sikreto. Sikreto natin lang dalawa. Ang kanilang mga tawa ay masayang umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga gusali. Mula nang umalingaw-ngaw ang mga tawa sa pagitan ng mga gusali noong araw na iyon, lumipas ang mga buwan na tila mga pana. Hindi na malayan, 10 taon na ang lumipas. London, England. Sa opisina ng chairman, sa pinakamataas na palapag ng Ashford Pharma Headquarters na nakaharap sa Thames River, nakatayo si Richard Ashford na sumapit sa edad na 8 lamang. Ang kanyang puting buhok ay lalong pumuti at ang kanyang mga kerot ay lalong lumalim, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling malinaw at malalim tulad ng 10 taon na ang nakalipas. Tok-tok, binalingan ni Richard ang tunog ng katok. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang dalagita. Maayos ang kanyang itim na buhok at nakasuot siya ng navy blue blazer uniform. Higit sa lahat, ang nakakaakit ng pansin ay ang kanyang malinaw na mga mata na hindi nagbago sa loob ng 10 taon. Si Hana, na ngayon ay 17 taong gulang. Chairman, ipinatawag po ba ninyo ako? Si Hana, na lumaki sa buong suporta ni Richard,
ay nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa Maynila at nasa grade 12 na. Nakatakda siyang pumasok sa University of the Philippines Diliman, OFD, sa kursong psychology sa susunod na tagsibol. Tuwing bakasyon, bumibisita siya sa London at naglalaan ng oras kasama si Richard at plano niyang formal na sumali sa Hanasaki Education Foundation pagkatapos ng kanyang pagtatapos. Hana, naalala mo pa ba ang araw na iyon 10 taon na ang nakalipas? Ang mga salitang ibinulong mo sa aking tainga nang tanungin kita kung anong klaseng matanda ang gusto mong maging. Inalala ni Hana ang mga pangyayari 10 taon na ang nakalipas. Ang hapon na iyon, sa harap ng isang gusali sa Maynila, kung saan bumubuhos ang malambot na sikat ng araw. Nang lumaki po ako, gusto ko pong magsuot ng magagandang damit tulad ng chairman at tulungan ang mga taong nahihirapan sa tabi mo. Sabi ko po, gusto ko pong maging totoo mong kaibigan, hindi po ba? Lumambot ang mga mata ni Richard. Sa harap ng isang pandaigdigang negosyante na may trilyong pisong yaman, ang gusto ng isang 7 taong gulang na bata ay isang kaibigan lamang. Kaya si Richard ay natawa at kasabay nito, isang mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Oh, noong araw na iyon, hinawakan ko ang iyong kamay at ipinangako ko, kung totoo kang kaibigan, poprotektahan ko ang iyong landas sa buong buhay mo. Tinupad po ng chairman ang kanyang pangako. Pinag-aral ninyo po ako, pinalawak ninyo po ang aking mga pangarap, at pinayagan niyo po akong matuto sa tabi ninyo. Hindi po ba? Hindi lang ako ang tumupad sa pangako. Ikaw din ang tumupad. Sa kabila ng iyong pagiging abala, binibisita mo pa rin ako, hindi ba? Nagtanong si Richard. Hana, kumusta ang mukha ko ngayon? Nakikita mo pa ba ang mga traidor tulad ng 10 taon na ang nakalipas? Daan-daang tiningnan ni Hana ang mukha ni Richard na puno ng kerot. Chairman, ang mukha ng tao ay hindi isang kapalaran na ipinanganak kasama natin. Ang kabaitan na itinanim ng chairman sa loob ng 10 taon ang nagpabago sa mukha ng chairman. Libu-libong bata ang natulungan ninyo sa pamamagitan ng foundation, hindi po ba? Ngayon po, ang mukha ng chairman ay tila isang santo. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Richard. Mas nakakatakot kaysa sa mukha na ipinanganak kasama mo ay ang mga bakas na naipon ng isang tao sa buong buhay niya. Tuwing nakikita ko po ang mukha ng chairman, natututo po ako niyan araw-araw. Kumusta naman ang Pilipinas? Malakas ba ang ama mo? Kumalat ang ngiti sa mukha ni Hana. Malakas po si tatay. Nagretiro po siya ng marangal bilang security consultant noong nakaraang taon. Ngayon po, nakatira po siya kasama si Kuya Dante. At abala po siya sa pag-aalaga sa aking mga pamangkin. At saka po, naaalala ninyo po ba si Presidente Soriano? Sinasabi po na pumupunta pa rin po siya sa tatay ko tuwing gabi at nag-uusap habang umiinom ng lokal na alak. Si Presidente Soriano, ginagawa pa rin niya iyon? Opo, sabi po ni tatay, naging mas maayos daw po siya. Palagi pa rin daw po siyang nangungupit, pero unti-unti na raw po siyang natuto na harapin ang mga tao ng may puso. Nagbabago nga ang tao. Magkatabi silang nakatayo sa bintana. Nagpapula ang kalangitan ng London. Chairman, ang mukha po ng tao, ito po ay mga bakas na iniiwan ng puso sa mukha. Iyon lang po iyon. Kung mabubuhay ka ng may mabuting puso, magkakaroon ka ng magandang mukha. At kung mabubuhay ka ng may masamang puso, magkakaroon ka ng masamang mukha. Hindi po ito konektado sa kung paano ka ipinanganak. Ang mahalaga po ay kung paano ka mabubuhay. Mahigpit na hinawakan ni Hana ang kamay ni Richard. Patuloy po tayong magpapanatili ng malinis na puso. Sabay po tayong tatanda na may pinakamagandang mukha sa mundo. Sige. Sabay tayong tatanda. Sa labas ng bintana, lalong lumalim ang paglubog ng araw sa London. 10 taon na ang nakalipas. 2 tao ang nagtagpo sa isang masikip na bahagi ng Maynila. 2 tao na magkaiba ang edad, nasyonalidad at katayuan, ngunit ngayon ay may pinakamalalim na ugnayan sa buong mundo. Ang pagtatagpo ng isang batang babae na may malinaw na mga mata at ng isang higante na nakakita sa kanya. Hindi ito nagkataon lamang, kundi tadhana. Malambot na niyakap ng pulang paglubog ng araw sa London ang 2 tao. Sinabi ni Hana, ang mukha ng tao ay ang bakas na iniiwan ng puso sa mukha. Kung iisipin,
Araw-araw ay binabasa rin natin ang mukha ng isang tao, ang pagod na nakatago sa likod ng ngiti, ang kalungkutan na nakatago sa salitang ayos lang. Alam nating lahat iyon, hindi ba? Na sa huli, lumalabas din sa mukha ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Si Richard Ashford ay isang higante na nagpapagalaw sa mundo, ngunit hindi niya kayang basahin ang puso ng tao na nasa tabi niya. Ang katotohanan na hindi na ituro ng Oxford o Cambridge o ng trilyong pisong halaga ng data ay nakita ng isang 7 taong gulang na batang babae na may dalang baon sa isang sulyap lamang. May espesyal na mga mata si Hannah, ngunit higit sa lahat, espesyal ang puso na gumagamit ng mga matang iyon. Ang batang nagsabi na, sa halip na pagalitan ng masasamang tao, gusto niyang punasan ang mukha ng mga taong nahihirapan. Ang batang hindi ginto ang hinangad sa harap ng isang napakayamang tao, kundi isang kaibigan. Marahil, ang magpapabago sa mundo ay hindi ang isang kamanghamanghang kakayahan, kundi ang puso na kung saan mo ito itutuon. Sinabi ni Hannah, mas nakakatakot kaysa sa mukha na ipinanganak kasama mo ay ang mga bakas na naipon ng isang tao sa buong buhay niya. Ngayong araw, anong bakas ang naiwan sa iyong mukha? Kung maaari, bakit hindi mo subukang mag-iwan ng mas mainit na bakas bukas? Kung mayroon mang nakinig hanggang sa dulo, ikagagalak ko. Kung maaari ninyong pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng isang komento na maganda. Maraming salamat po.